Yung katulad ng problema ni ate. Para makita kasi, Sigawan mo pa talaga. minsan kasi tayo, legitimation yung kay ate. Paano pa kung sakali, ano ba ang requirement? Noong una kasi, nakapilido si bata sa nanay. Dahil kinasal na, legitimation. So marriage contract, sa naman, valid ID. That's the time na pwede na tayo mag-file sa Manila City Court. Paano naman kung hindi kasal? Nasa edad na yung bata. Gusto nang gamitin ng bata yung apelido. USF yun. Ano yun? Ano dapat natin dali? Tignan natin yung baptismal kung nandun yung pangalan ng tatay. Ngayon, paano kung wala yung pangalan ng tatay sa baptismal? Tignan nyo kung nagtrabaho si tatay. At ginawa niyang beneficiary yung bata. MDR. Ha? Paano kung hindi ginawang beneficiary ni tatay yung anak? Yung bata halimbawa, nag-apply ng trabaho. Naturalmente, si anak, pag-a-apply o magpipill up ng application, andun yung father's name. Tama? So yun, doon papasa yun. Isa sa mga record natin pwedeng ipasa yun. And then valid. Kasi nasa edad na. Usually kasi, apelido ni nanay, pero mula sa poll, ginagamit ng bata, apelido ni tatay. Tama? So hanggang hindi na edad o nasa tamang edad yung bata, hindi talaga maapelido. Kaya tatay yung bata. Paano naman kung halimbawa, first name, Blanco, 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 mas madali. Supplemental lang. Dalawang valid ID lang. Madali yun. Diba? Paano kung may mali? Correction. Meron tayong mga list of requirements dito para bago kayo pumunta ng Manila City Hall, kumpletuhin nyo na dito pa lang. Para pagdating nyo doon, kompleto na kayo. Gutom na yata. Kompleto na. Kung may mga mali, correction, meron tayong listahan. Pag-bite na para pagdating sa City Hall, tuloy-tuloy tayo. Yun yung purpose nitong pagbaba ng Manila Civil Registry. Dahil sa mandato ng ating buting Yorme at Vice at ni Konsehal Awi, para hindi tayo pabalik-balik. Bawas kamasahe, iwas pagod. So ano pa mga tanong? Mag-iiwalay na kayo, yan. Andito si Atty. sa annulment. Tumatanggap sila ng annulment, ha? Mag-iiwalay. Ilan taon na yan? Ang pinanganak? Pag late registration, lalo na sa ospital, usually hindi agad ibibigay ng ospital yung birth board. Makukuhanin ka muna ng PSA no record at local no record. Bakit? Birth certificate naman ang anak ko yan. Kaya ginagawa ng ospital niya para malaman baka hindi. Pag nakakuha kayo ng PSA no record at local no record, ipapakita niya yan. That's the time na ibibigay yung birth board, affidavit, certification, transmittal. Laging 4 ang makukuha nyo sa ospital. The rest, meron tayong list of requirements dito para additional requirements. Ano yun? 2 years old above, tandaan na, laging may national ID na. Paano yun? Ang requirement sa national ID, birth. Hindi po. Pwede ngayong kumuha ng national ID. Ang tanging gagawin nyo lang, barangay cert, ang Corpus National ID. So, ngayon, ibahin natin yung kwento. Paano kung hilot?
tandaan nyo, bilot, kami ang magpo-produce ng birth board. Pero, kailangan may dalawang dokumento na merong place of birth at date of birth. Ano yun? Baptismal, school record, MDR, saka baptismal na merong laging may place of birth, Manila. Ano lang dun sa dalawa? Eh, paano yung voter certificate? Yung galing sa Comelec. Iba na ang format ngayon. Dati mayroong place of birth Manila, ngayon date of birth lang. Ano yung gagawin natin para malaman natin Manila ka? Diba bago tayo maging botante, nag-fill up tayo ng application? Sinulatan niyo yun? May place of birth Manila. Ipa-certify true copy yun plus yung voter certificate. Meron na tayo kasama.